Magandang araw mga ka-heirs, mga solid supporters, at sa lahat ng patuloy na naniniwala sa kabutihan ng tao. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang usaping umuugong na naman sa social media. Isang thumbnail, isang tanong, at maraming haka-haka. Ang nakalagay, Krista hinahangaan ni Kuya Val? Bagay mag-vlogger? Kuya Val may nalaman sa pamilya ni Krista? Kaya bilang isang responsableng reactor, himayin natin ito ng malinaw, mahinahon, at may respeto sa lahat ng taong sangkot. Unahin natin ang salitang hinahangaan. Hindi ito masama. Ang paghanga ay hindi agad nangangahulugan ng mali siya. Lalo na kung ang konteksto ay pagkilala sa pagbabago, sipag at potensyal ng isang kabataan tulad ni Krista. Kung mapapansin natin mula noon hanggang ngayon, hindi itinago na si Krista ay isa sa mga pinaka-consistent na maayos ang asal, magalang, at marunong makisama sa harap at likod ng kamera. Kaya kung may paghanga man si Kuya Val, malinaw na ito ay paghanga bilang mentor, kuya at gabay, hindi bilang kung anumang pinipilit ng iba. Ngayon, tungkol sa tanong na, bagay ba si Krista mag-vlogger? Mga ka-heirs, tingnan natin ang ebidensya. Hindi pilit ang kilos ni Krista. Natural. Tahimik pero ramdam. Hindi siya yung sumisigaw para mapansin, pero napapansin dahil totoo. Sa panahon ngayon na puno ng scripted at OA na content, ang pagiging simple at totoo ay bihira. At yan ang meron si Krista. Kaya kung sakaling dumating ang araw na subukan niyang mag-vlog, hindi para magpasikat, kundi para magbahagi ng kwento at inspirasyon, malinaw na may puwang siya. Dito pumapasok ang papel ni Kuya Val. Bilang isang taong maraming nakita at natulungan, natural lang na makita niya kung sino ang may potensyal hindi lang sa kamera, kundi sa disiplina at puso. Hindi lahat binibigyan ng atensyon, hindi lahat sinusuportahan. Kaya kung may guidance, payo, o simpleng paghanga man, ito ay dahil nakikita niya ang direksyon, hindi dahil may ibang intensyon. Ngayon, maselang usapin, may nalaman ba si Kuya Val sa pamilya ni Krista? Tandaan natin ito. Kung may nalalaman man, ito ay hindi para isiwalat, hindi para gawing content, at lalong hindi para gawing chismis. Ang tunay na tumutulong, tahimik. Ang tunay na may malasakit, may hangganan. At base sa mga nakikita natin, malinaw na ang respeto sa pamilya ni Krista ay nananatiling buo. Walang inilalabas na hindi dapat, walang sinasakripisyong dignidad kapalit ng views. Sa madaling salita mga ka-heirs, huwag nating gawing masama ang isang bagay na malinaw namang maayos ang intensyon. Hindi lahat ng tingin ay may ibig sabihin. Hindi lahat ng suporta ay may kapalit. Minsan may mga taong dumarating lang talaga sa buhay ng iba para gumabay, hindi para angkinin. At dito pa lang sa unang bahagi, malinaw na ang kwento ay hindi tungkol sa intriga, kundi tungkol sa tiwala, gabay at tamang direksyon. Maya. Amaya. Talaga naman. 3 buwan pa lang. Bigas akong dala. Saan yung tatay mo? Wala dito? Anong trabaho nun? Ngayon po wala. Dati. Nagka-construction. Ilagay mo rito. Nagmamasyon po, nag-delivery dito. Marunong siya? Ay po. Wala. Nay, Ay po. bahay niyo to? Kay mama ko po. Kay mama ko po. Sa mama niyo? Hindi po. Ito pong lupa. Galing po sa barangay. Ibig sabihin ito. Ilagay mo kapatid. Sila po kami po. Oh. Kami po, marami po kami. 10 po kami. Ilan kayo nakatira dito sa bahay na 5 ito? lang po kami. 5. Kabilang pong 5. Si asawa ko po dahil sa... Mabuti kayo ang pinatira ng nanay. Opo. Si mama po kasi nakababakasyon po doon sa isang kapatid. Balianin po kami lahat. Wala kayo sariling bahay. Sa mama mo ito? Ba't wala kayong bahay sarili pa? Bakit? Ano po, kami na po dito ang kasama niya kasi po matanda na si mama. Matanda na. Ilang taon na yon? 73 na. 73 na. Yung ibang kapatid, may mga asawa na rin. Meron po, ano po, medyo malalayo po yung ibang mga kapatid. May mga pamilya na sila. Lahat? Lahat? Di sa inyo na ito? Di naman.
Kasi papa-tiles ko ito. Sabi ni Krista, yung asawa mo, karpintero, mason. Lahat po. Marunong siya mag-tiles. Lahat po. Marami. Ganda, ipa-tiles natin to, Krista. Kaya lang, kung hindi naman sa inyo, okay lang. Yung bait naman lahat ng mga kapatid, okay lang naman. Pero kasi mga ibang hindi mabait. Pinag-awayan yung bahay, no? Kaya hindi naman. May sarili naman po sila. Ay, may mga sariling, Ilan ba anak nyo lahat? Ang anak ko po lahat, bali dito. May isa una pa, tapos tatlo po sila. Pangilan si Krista, pangilan? Ang lima po. Panglima. Bali dito po ako nakasala sa akin. Ha? Dito po ako nakasala. Anong kwento? Bali po sa una, bata pa po kasi ako nag-asawa, medyo minor dito. May anak ka dati. Sino? Nasa Laguna po. Ilan yon? Apat. 4. Tapos, nung nagkasawan kayo, ilan yung anak mo? Anak po sila tatlo po. Pero kasal ka dito ngayon sa bago. Ito kay na Krista. So, yung mga anak mo dati, may mga asawa na yon. Isa pa lang po may asawa. Bali dalawa po ako. Pinakapanganay po. Nasaan yung una mong naging kapartner? Wala na. Patay na. Hindi ka kasal doon. Ay, walang problema. At, patay naman na yun. Sino ang panganay sa mga kapatid? Siya po. Ay, ikaw pala panganay. Opo. Ganun pala ang kwento, no? Tapos yung sumunod, naliliit pa. Ano po? Bali, sinaki na din po niya yung isa. Ang ano ko po po ay grade 7. Itong bahay na ito, bahay ng nanay mo, bahay ng sasawa mo. Kay mama ko po. Ama mo mismo. Tapos, 10 kayo magkapatid. Okay. Okay naman pala. Saan pinanganak si Krista dito na? Si Krista ay 15. 16. 15 po. 15. Magsi-16 pa lang po siya ngayong April. April, magsi-16 pa lang. Sa 16 din po. Ha? April 16 din. April 16 din. Siya magsi-16. Magsi-16 din. Okay pala. Sino naka-scout sa'yo na ano ka sa Kalingap? Si Ate Ligaya po. Maria Ligaya? Ano yun? Punta rito o kakilala mo dati? Ano po, i-scout po, naghahanap. Tapos nagbibili po ako ng shampoo. Saan? Sa tindahan po. Dito? Opo. Tapos nakita ka niya. Opo. Ituloy natin mga ka-heirs dahil dito madalas nagkakagulo. Kapag ang kabutihan ay pinaghihinalaan at ang tahimik na pagtulong ay ginagawa ng kulay. Sa kaso ni na Kuya Val at Krista, malinaw ang linya. Walang nilalampasan, walang inaapakan. Ang meron lang ay pagmamasid, paggabay, at pagbibigay ng tamang oportunidad sa tamang panahon. Kung mapapansin ninyo, hindi kailanman inilagay si Krista sa sitwasyong mapapahamak ang reputasyon niya. Hindi siya ginawang clickbait. Hindi siya pinilit magsalita ng hindi pa niya kayang ipaliwanag. Ibig sabihin nito, may proteksyon, may pag-iingat, at higit sa lahat, may pagrespeto. At yan ang hindi kayang makita ng mga sanay lang sa maiingay na content. Sa usaping pamilya, mas lalong dapat malinaw. Ang pamilya ni Krista ay hindi kailanman ginamit para sa drama. Kung may tulong man, ito ay dumadaan sa tamang usapan, hindi sa kamera. Hindi lahat ng kabutihan kailangang ipangalandakan. May mga bagay na mas nananatiling totoo kapag hindi ginagawang palabas. Kaya sa mga nagtatanong kung may nalaman, baka ang tamang salita ay naunawaan. Naunawaan ni Kuya Val kung saan nanggagaling si Krista. Bakit siya ganito umasta? Bakit siya marunong rumespeto? Bakit siya may disiplina? At dahil doon, mas naging maingat siyang gabayan ito. Hindi kontrolin, hindi angkinin, kundi ihanda. At sa mga solid supporters, ito ang mahalagang tandaan. Hindi lahat ng maganda ay kailangang lagyan ng duda. Minsan, may mga taong pinagtatagpo lang talaga para magtulungan sa tamang paraan. At kung may paghanga man, ito ay paghanga sa paglago, hindi sa kung anumang ipinipilit ng malisyosong isipan. Sa huli, ang kwento ni na Kuya Val at Krista
ay kwento ng responsableng paggabay. Walang sobra, walang kulang, walang tinatago, pero may pinangangalagaan. At kung sakaling dumating ang araw na mas makita pa natin ang potensyal ni Krista, sa Vlogging Man o sa ibang larangan, alam natin na ito ay dahil sa tamang pundasyon, hindi sa maling intensyon. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klasing malinaw at patas na reaksyon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. I-share natin ang katotohanan, hindi ang intriga. Dahil dito sa channel na to, mas pinipili natin ang liwanag kaysa ingay. Maraming salamat mga ka-ERS, hanggang sa susunod na reaction.